Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energy ng inyong love life ngayong April 2026. General reading, so pwede kayo makarelate, pwede hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mysticqueenph.com, o kaya book na lang kayo directly sa aking calendar. Link on the description or comment section. O kaya link in bio. Hanapin nyo na lang dyan. Or send me an email, mysticqueenph@gmail.com. Ayan. So, ingat-ingat kayo sa mga scammers, ha? Dami mga ino-offer. So, let's begin. Taurus. What's the energy? What's the energy? Taurus. Okay. Taurus, love life. Healing feels like garbage before it feels like growth. Oh my God. Sino sa inyo rito are going through the process of healing? Sinong heartbroken dyan? So, ngayong April, Taurus, is the time for you to heal. Na parang akala mo, walang pinatutunguhan yung healing mo. But actually, there is something growing, no? Kumbaga, it's happening behind the scenes. One day, magigising ka na lang, oops, nakamove on na ako. I'm healed na. O, diba? Lahat naman yan, pinagdadaanan yan, ganyan. The full moon is not an excuse for bad decisions. Oo nga naman, minsan kasi inaasa natin, kasi full moon kaya ako nakapag-decide ng mali. So, ibig lang sabihin yan, kapag full moon, maging aware ka sa emotions mo, sa actions mo, kasi may tendency ka talagang magkamali ng desisyon kapag pinairal mo ang emosyon mo. 'Di ba? Hindi rin yun excuse. Kasi nga, full moon. Kasi nga, may awareness ka naman pala Aware ka pala na ganun pag full moon, iba ang energy ng emotion mo. So, trust the process, but maybe also speed it up a bit. Okay. So, yung iba kasi, di ba, parang nagsistay sila sa isang situation na parang natatagalan na sila na makamove on doon. O, syempre, lalo na kung nag-heal kayo, feeling mo, mali yung naging decision mo, pero sa totoo lang, what is meant to be, it will be. Okay? Tama yung naging decision mo, wag mo na sisihin yung sarili mo, mag-move on ka na, mag-heal ka na. Okay? Para hindi ka na ulit bumalik doon sa dating problema na pinanggalingan mo. Okay. Oh, the Empress. This is your energy. Of course, self-love, self-care. Take care of yourself. This is about focusing on your growth, focusing on your physical strength. Yung iba sa inyo may major glow up. Diba? Some of you naman, ito specific message ha. Pwedeng kaya medyo unstable yung inyong emotions nowadays kung ikaw is sexually active. O, para sa mga sexually active ha. Baka naman may pregnancy. Lalo na kung babae ka. Diba? Kasi magsasabi na naman dyan, wala naman akong so hindi para sa'yo. Diba? Common sense. Nine of Swords. So, ayan ino-overthink mo ang mga sitwasyon. Yung mga what ifs mo. Magfocus ka sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Yung totoong nandyan para sa'yo. Hindi yung mga iniiwan ka sa oras ng pangangailangan. O, diba? Sila yung mas totoo sa'yo. Meron kang support system Yun yung pangalagaan mo, yung mga taong nakasuporta sa'yo. Hideaway, make time to be with your person. Create your own special hideaway. Okay. So, para dun sa mga in a relationship na nagkakaproblema ngayon, baka kulang lang kayo sa bebe time.
Kulang lang kayo sa oras sa person nyo, 'di ba? Why not give it a try to break away ba ang tawag doon? O 'di ba? Romantic surprises are on the horizon, be open to them. So some of you naman, merong surprises. Baka isu-surprise ka ng person mo. Meron siyang proposal sa'yo. Find joy in simple pleasures of just being together. Totoo. 'Di ba? Hindi naman kailangang laging bonggang-bongga ang mga ganap sa buhay ninyo. Kahit na simpleng kain lang ng fishball sa kanto. Basta magkasama kayo. 'Di ba? Oh, quality time, 'yun ang importante. Friend, be as good a friend, Be as good a friend to yourself as you are to others. So I think when it comes to relationship, napaka-healthy kung yung person mo, kaibigan mo rin, 'di ba? Mas matatag yung connection. Elevate o elevation. You get what you believe you deserve. It's time to raise your standards. So, para sa mga single dyan, syempre, saan ka ba magsisettle? Ano ba yung gusto mo sa isang relationships? Syempre, pag nag-set tayo ng standards, practical, realistic, di ba? Ayan. So, some of you will raise your standards even if you are already in a relationship. Tataas mo yung standard mo sa relationship. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.